Isang malaking aral na ating matutunan dito sa ating paghatid sa ating mahal sa buhay. Unang aral dito na patunay na ang buhay ay may hangganan. Walang nakakaalam kung kailan, kung saan, kung papaano tayo susunod sa ating mahal sa buhay. Walang ibang nakakaalam na ito kundi ang nagpahiram ng buhay. Mula sa Diyos, ang buhay magbabalik sa Diyos. Ang aral dito, tayo'y maghahatid sa ating mahal sa buhay. Ngunit, huwag natin baliwalain, biruin ang paghahatid na kung saan bukas, makalawa, o sa susunod na buwan, o sa susunod na taon, tayo rin ay ihahatid sa ating libingan na kung saan hindi natin alam kung kailan ito mangyayari. Lahat ng bagay na mayroon ang ating mahal sa buhay ay iiwanan. Iiwanan at iiwanan. Walang madadala. Sasamahan siya ng mahal sa buhay. Sasamahan siya ng mga kaibigan. Sasama ang mga sasakyan. Maghahatid sa kanya. At ang kasuotan. Ngunit kahit gaano kamahal ang mahal sa buhay, ay hindi nito kayang samahan sa libingan. Makikipaglibing ngunit hindi sasamahan sa libingan. Iiwan at iiwan din ito. May isang bagay na lamang ang sasamahan siya. Ang matitira, ang tela na kanyang kasuotan. Ang mga naipundar, hindi na ito sasama. Iiwan at iiwan din siya ng mga mahal sa buhay. Iiwan din siya ng mga mahal niyang mga kaibigan. Magsilbing aral nawa sa atin na ang paghahatid ng ating mahal sa buhay, hindi natin alam kung kailan tayo ihahatid ng ating mahal sa buhay. Hindi biro ang aral na ito na makikita natin sa ating mahal sa buhay. Magsilbi na itong aral na ang kamatayan ay sapat na upang tayo ay magparami ng kabutihang gawain. Magparami ng tama, mabuti, at magagandang gawain dito sa mundo. Magparami. Nawa, iparating mo ito. Iparinig mo ito sa oras na siya ay ililibing na upang maging tanda sa ating lahat. Iparating niyo nawa sa kanila upang maging paalala sa atin na hindi lamang tayo ang maghahatid. Hindi natin alam kung kailan tayo ihahatid. Kaya maging handa tayo sa lahat ng oras